devastation out there is catastrophic in California. Thousands of houses, schools, businesses burned to the ground. Communities wiped out, lives lost, families forever changed. Lumawak pa lalo ang Palisades Fire at hanggang ngayon ay wala pa rin itong containment. Ito ay tinuturing ng pinakamapanirang sunog sa kasaysayan ng Los Angeles na tumupok ng mahigit 13,000 ektarya. Ayon sa mga otoridad, 7 tao na ang kumpirmadong nasawi. Inaasahan pa nilang madadagdagan ito habang patuloy ang search operations. Samantala, inaresto ang isang suspect kaugnay ng Kenneth Fire sa West Hills na iniimbestigahan bilang posibleng arson. Patuloy na lumalaki ang apoy na umabot na sa 960 acres kaya ipinatupad na ang mga evacuation order. Sinusuri ng mga otoridad kung may koneksyon ang suspect sa iba pang sunog sa Los Angeles. Dahil sa mga sunog, nananatiling sarado ang mga paaralan sa Los Angeles Unified School District. Kinansela na rin ni Vice President Kamala Harris ang kanyang biyahe sa ibang bansa upang matutukan ang mga sunog sa California. Inihayag ni President Joe Biden na sasagutin ng federal government ang 100% na gastos sa rehabilitation sa loob ng 180 days upang tustusan ang pagtanggal ng mga debris at hazardous materials, pansamantalang tirahan at sahod ng first responders. I was talking with the governor and he requested if I could increase the federal funding that was authorized under this legislation from 75% to 90%. We're increasing it to 100% of all the costs to be covered by the federal government. Hanggang ngayon, nasa 180,000 ang nasa ilalim ng evacuation orders at 200,000 naman ang nasa evacuation warnings. Na-evacuate na ang 100,000 tao at may babala pa para sa iba pang 100,000 na dapat nang mag-evacuate dahil sa kanilang pagiging malapit sa danger zone. Tinatayang aabot sa $50 hanggang $100 billion ang halaga ng pinsala. Sanicos, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.